Alam mo ba na ang simpleng sangkap na ito na baka nakatambay lang sa kusina mo ay isa sa pinaka-pinag-aaralang superfood sa buong mundo ngayon? Opo, hindi lang ito pampakulay ng kanin o pampasarap ng curry. Ang turmeric o ang ating luyang dilaw ay may taglay na kapangyarihang kayang baguhin ang laban ng katawan mo laban sa sakit. Bilang doktor, madalas akong tanungin, Dok, may natural ba na paraan para lumakas ang resistensya? Ang sagot ko, buksan mo ang cupboard mo. Taglay ng turmeric, ang sangkap na tinatawag na curcumin. Isipin mo ito bilang ang elite bodyguard ng mga cells mo. At hindi ito sabi-sabi lang o payo ni Lola. Pinatunayan na yan ng mga pag-aaral mula sa NIH, National Institutes of Health, at iba pang prestihiyosong medical journals. Hindi ito haka-haka, ito ay science. Nakita sa research kung paano nito literal na mini-reboot ang depensa ng katawan mo para maging mas matalino at mas mabilis laban sa virus at bakterya. Kaya sa video na ito, hindi lang tayo magtsitsismisan. Ibe-breakdown natin ang 5 paraan kung paano pinapalakas ng turmeric ang iyong immune system mula sa iyong dugo hanggang sa iyong bituka. At huwag kayong aalis dahil sa dulo, ibibigay ko ang aking practical doctor's tips. Paano mo ba ito dapat inumin o kainin ng tama? Dahil kung mali ang paggamit mo, sayang ang benepisyo. Isipin mo, isang simpleng spice, pero pwedeng maging game changer para sa proteksyon ng buong pamilya. Ready ka na bang maging turmeric smart? Simulan na natin. Segment 1. Modulates immune cell activity. Punta tayo sa unang benepisyo. At ito ang isa sa pinaka-exciting na natuklasan ng siyensya. Pinapatalas ng turmeric ang mismong galaw ng immune cells natin. Ang sikreto dito, curcumin. Ito yung sikat na active compound sa loob ng turmeric. Ayon sa research, ang curcumin ay isang immunomodulatory agent. Wow! Ang haba at ang hirap ispell, no? Pero simple lang ang ibig sabihin niyan para sa katawan mo. Tinuturuan niyang maging mas matalino at mas mabilis ang depensa mo. Hindi lang basta malakas, kundi asintado. Isa-isahin natin ang mga sundalo ng katawan mo para makita mo kung paano sila pinapalakas ng turmeric. Una, ang T cells at B cells. Sila yung parang special forces natin. Dahil sa curcumin, mas mabilis silang rumesponde sa mga virus. Pangalawa, ang natural killer cells o NK cells. Sila yung mga sniper ng katawan na pinapatalas ng turmeric para mabilis ma-detect at mapatay ang mga abnormal or infected cells. Pangatlo, ang mga macrophages. Isipin mo silang Pac-Man na naglilinis ng katawan. Ang turmeric ay nagpapabilis at nagpapalakas ng kanilang mopping function. Ubos ang kalat, ubos ang sakit. At syempre, ang antibody response. Sa tamang dose ng turmeric, pinapabilis nito ang paggawa ng katawan ng antibodies. Parang paggawaan ng armas na nag-overtime para ma-neutralize agad ang mga kalaban. Para mas madali nating ma-imagine, isipin mo ang immune system mo bilang mga barangay tanod. Kung humina ang resistensya mo, yung mga tanod minsan tulog sa pansitan o mabagal rumesponde kapag may gulo. Pero kapag may tulong ng turmeric, alertong-alerto. May radyo, may flashlight, mabilis tumakbo, at alam agad kung sino ang magnanakaw. Ganyan ang epekto ng turmeric sa immune cells mo. Pero teka, may mahalagang babala ako dito at gusto kong pakinggan nyo ito ng mabuti. Tandaan, hindi maganda ang sobrang lakas na immune system. Bakit? Dahil kapag hyperactive or overreacting ang immune system mo, aatakihin nito kahit ang sarili mong malulusog na cells. Yan ang nagdudulot ng matitinding allergies at mga autoimmune diseases. Dito pumapasok ang tunay na magic ng turmeric. Ang keyword ay regulation o tamang balanse. Mga ka-GK, kung kapaki-pakinabang ang video na ito, mag-comment ng isa. O kung ano pang ang karanasan mo sa turmeric. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Tuloy tayo. Hindi niya ginagawang hyperactive ang katawan mo. Tinutono niya lang para tamang-tama ang reaksyon. Protektado ka sa infection, pero ligtas ka sa overreaction ng sarili mong katawan. Astig, di ba? Segment 2, Powerful Anti-Inflammatory Effects. Punta tayo sa ikalawang benepisyo. At para sa akin,
Dito talaga nagpapabilib ang turmeric, ang sobrang lakas nitong anti-inflammatory effect. Alam nyo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking kalaban ng immune system natin? Chronic inflammation o yung matagalang pamamaga sa loob ng katawan. Ito yung tahimik na ugat ng maraming sakit, mula sa arthritis, heart disease, at diabetes. Kapag laging inflamed ang katawan, parang may sunog sa loob. Imbes na nakafocus ang immune system sa mga virus at bakterya, ubos ang lakas nito sa pag-apula ng sunog. Ang resulta, humihina ang depensa at madali kang kapitan ng sakit. Diyan papasok si curcumin, ang superhero ng turmeric na nagsisilbing fire extinguisher ng katawan. Paano niya ginagawa yun? Ipaliwanag natin ang science ng mabilis. Una, pinipigilan niya ang NF-κB, NF-κB. Huwag niyo na i-memorize yung pangalan. Isipin niyo na lang na ito yung main switch sa loob ng cells natin na nag-o-on ng pamamaga. Ang ginagawa ng curcumin, papatayin niya yung switch. Off agad. Pangalawa, binablock niya ang mga tinatawag na cytokines. Ito naman yung mga chemical na nagsisilbing gasolina, kaya lumalaki ang sunog sa katawan. Pinipigilan ng turmeric ang paggawa ng mga pro-inflammatory substances gaya ng TNF-alpha, IL-1, IL-6 at IL-8. Pag na-block ang mga ito, walang gasolina, kaya mabilis humupa ang pamamaga. Kaya kung mapapansin nyo, maraming tao lalo na yung mga nagkakaedad ang mahilig uminom ng turmeric tea o turmeric capsules. Bakit? Dahil ramdam nila ang ginhawa sa pananakit ng kasukasuan at arthritis. Ayon pa nga sa research, ang epekto ng curcumin ay kayang makipagsabayan sa ilang sikat na pain relievers o NSAIDs na nabibili natin sa botika. Pero ang pinakamalaking difference? Ang turmeric ay natural. Walang matinding side effects sa sikmura kapag tama ang pag-inom. Ngayon, ito ang real talk bilang doktor nyo. Maraming nagme-message sa akin, Doc, uminom ako ng turmeric kahapon. Bakit masakit pa rin ang tuhod ko ngayon? Kailangan nating maintindihan. Ang turmeric ay hindi instant miracle pill. Hindi ito parang magic wand na iwa-wave mo at bukas magaling ka na. Ang sikreto dito ay consistency. Kapag ginawa mo itong bahagi ng daily routine, araw-araw na pag-inom ng tamang dose, doon mo makikita ang long-term relief. Unti-unting nawawala ang sakit, mas gumagaan ang pakiramdam, at dahil wala ng sunog sa katawan, mas malakas at nakafocus na ulit ang immune system. Segment 3, Boosts Antioxidant Defense. Dito tayo sa ikatlo, at promise, ito ang sikreto para hindi ka lang basta hindi may sakit, kundi para maging vibrant at punong-puno ng energy. Pag-usapan natin ang antioxidant defense. Alam nyo ba, habang nabubuhay tayo, sa polusyon, sa stress, at sa mga pagkaing mamantika, nagpo-produce ang katawan natin ng tinatawag na free radicals. Ano ba ang free radicals? Sa madaling salita, kalawang. Isipin mo ang cells ng katawan mo parang bakal. Kapag laging nakababad sa ulan at init, o stress at bad habits, kinalawang ito. Sa science, ang tawag dyan ay oxidative stress. Kapag punong-puno ng kalawang ang mga cells, ang immune system mo ay parang sundalong may mapurol at kinakalawang na espada. Diyan papasok ang ating bida, ang curcumin sa turmeric. Dalawa ang paraan kung paano niya tayo tinutulungan. Una, neutralizes free radicals. Sinusugod at pinapatigil ang mga free radicals. Parang kumuha ng anti-rust solution at pinunasan ang kalawang bago ito sirain ang cells. Pangalawa, activates antioxidant enzymes. Ginigising ng turmeric ang sariling cleaning crew o antioxidant enzymes ng katawan mo gaya ng glutathione. Isipin mo ito, parang hindi lang siya nagbigay sa iyo ng shield, kundi tinuruan pa niya ang katawan mo kung paano gumawa ng sarili mong high-tech armor. Dahil dito, ang mga immune cells mo ay mananatiling matibay, buo, at handang-handa sa anumang virus na susubok pumasok. Kapag walang kalawang sa system mo, mas mabilis mag-repair ang katawan mo. At heto ang bonus tip na siguradong magugustuhan nyo. Kapag malakas ang antioxidant defense mo, bumabagal ang aging process ng mga cells mo.
Kaya pansinin nyo, yung mga mahilig sa turmeric, hindi lang sila madalang magkasakit. Parang mas bata rin silang tingnan at mas mataas ang energy level. Hindi ka lang protected, mukha ka pang fresh. Kaya kung tinatanong mo kung bakit kailangang uminom ng turmeric, simple lang, para hindi kalawangin ang makina ng katawan mo. Protektado ang immunity, ganado ang vitality. Pero bago ka tumakbo sa kusina at magtimpla, alam mo ba na may isang sangkap na dapat mong ihalo sa turmeric para talagang maabsorb ito ng katawan mo? Kung wala ito, parang tinatapon mo lang ang pera mo. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na Segment 4, Antimicrobial and Antiviral Properties. Ngayon dako tayo sa ika-4 na benepisyo at ito ang paborito ng marami lalo na kapag panahon ng tag-ulan o uso ang trangkaso. Ang turmeric ay may taglay na antimicrobial at antiviral properties. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Simple lang. Hindi lang basta taga-alerto ng immune system ang turmeric. Siya mismo, tumutulong na harangin ang mga masasamang elemento bago pa sila makapinsala. Ayon sa research, may 2 paraan kung paano tayo pinoprotektahan ng curcumin. Una, blocks viral entry. Sa science, para makapanghawa ang isang virus, kailangan muna niyang kumapit at pumasok sa loob ng cell mo. Isipin mo ang cell mo ay isang bahay at ang virus ay isang magnanakaw na may dalang peking susi. Ang ginagawa ng turmeric, pinapalitan niya ang kandado. Pinipigilan niya ang virus na makapasok sa pintuan ng mga cells mo. Kung hindi makapasok ang virus, hindi siya makakapag-reproduce. At kung hindi siya makakapag-reproduce, hindi ka lalala ng husto. Ikalawa, inhibits bacterial growth. Hindi lang virus ang kaya niyan, pati bacteria. Binabawasan ng turmeric ang kakayahan ng mga bakterya na dumami ng mabilis sa loob ng katawan. Kaya naman, pansinin nyo, kapag may ubo, sipon o sore throat, bakit turmeric tea ang unang hinahanap natin? Malaking tulong ito sa pagbawas ng severity ng respiratory infections. Hindi natin sinasabi na hindi ka nalalagnatin, pero sa tulong ng turmeric, imbes na 1 linggo kang nakahiga sa trangkaso, baka sa loob ng 3 araw, nakaka-recover ka na. Bakit? Kasi may security guard ka na nagbabantay laban sa mga virus at bakterya sa baga at lalamunan. Ang turmeric ay parang strict na security guard. Kapag nakita niyang kahina-hinala ang virus na gustong pumasok, "Oops, bawal dito. Wala kang ID." Ganun kaasintado ang proteksyong binibigay nito. Kaya naman, lalo na sa panahon ngayon na labas-pasok tayo sa mga mataong lugar, ang pagkakaroon ng ganitong natural na proteksyon ay hindi lang option, ito ay kailangan. Pero, sandali lang. Bago ka uminom ng isang baldeng turmeric juice, alam mo ba na may isang malaking pagkakamali ang halos lahat ng tao kapag gumagamit ng turmeric? Kahit anong dami ng inumin mo, kung hindi mo alam ang secret ingredient para maabsorb ito ng dugo mo, sayang lang ang effort. Gusto nyo bang malaman kung ano yon? Segment 5, supports gut immune health. Panglima, at ito ang madalas makalimutan ng marami, ang turmeric ay hindi lang para sa lalamunan o joints. Para rin ito sa iyong gut o sa iyong bituka. Maniwala kayo o hindi, mga kapamilya, alam nyo ba na halos 70 hanggang 80% ng iyong immune system ay matatagpuan sa loob ng iyong bituka? Opo, tama ang narinig nyo. Ang tiyan mo ang main headquarters ng depensa ng katawan mo. Kaya naman, kung magulo ang tiyan mo, laging bloated, acidic o irritable mo, mahina rin ang laban ng immune system mo sa ibang bahagi ng katawan. Para kang may bansa na ang mismong intelligence office ay magulo. Dito papasok ang curcumin bilang isang malupit na prebiotic. Ano ang ginagawa ng prebiotic? Isipin mo ang mga good bacteria sa tiyan mo, yung mga probiotics, bilang mga sundalo. Ang turmeric ang nagsisilbing high-quality ration o masustansyang pagkain para sa mga sundalong ito. Pinaparami nito ang healthy bacteria at kasabay nito, binabawasan ang inflammation o pamamaga sa iyong buong GI tract. Gamitin natin ang analogy ng garden o hardin. Ang immune system mo ay parang mga halaman. Kung ang lupa, ito yung gut mo, ay tuyo, acidic at walang sustansya, kahit anong dilig mo, mamamatay ang halaman. Pero kapag ang lupa ay mataba at balanse, kahit anong itanim mo, yayabong.
Kapag maayos ang gut health mo dahil sa turmeric, ang mga immune cells doon ay laging combat ready. Hindi sila pagod sa kakatunaw ng maling pagkain o sa paglaban sa pamamaga. Handa silang rumesponde kapag may virus na pumasok. Resulta? Hindi lang immunity ang gaganda. Mapapansin mo, mas maayos ang digestion mo, hindi ka laging bloated, at mas gumagaan ang overall mood mo. Tandaan, ang gut at brain ay magkadikit. Kaya kung gusto mong protektahan ang buong katawan, alagaan ang iyong base. Ang bituka ang susi para ang immune system ay laging bida. Pero teka, bago tayo magtapos, ito na ang million-dollar question. Paano ba dapat inumin ang turmeric para makuha ang lahat ng benepisyong ito? Kasi kung basta mo lang ito lalaklakin, baka ihilang ang mahal sa'yo. May isang secret ingredient na dapat kasama ng turmeric para ma-absorb ito ng katawan mo ng 2,000% more effectively. Segment 6, How to Maximize Benefits. Ngayon ito na ang pinaka-importanting bahagi ng video na ito. Kasi kahit uminom ka pa ng isang galong turmeric tea araw-araw, kung hindi mo alam ang technique na ituturo ko, sayang lang ang effort at pera mo. Bakit? Kasi ang totoo, ang curcumin ay mahirap ma-absorb ng katawan natin kung mag-isa lang siya. Parang VIP na kailangan ng bodyguard para makapasok sa daluyan ng dugo mo. Paano natin masusulit ang bawat butil ng turmeric? May 3 sikreto ako sa inyo. Sikreto bilang isa, ang power duo ng turmeric at black pepper. Opo, narinig niyo ng tama, paminta. Ang black pepper ay may active compound na tinatawag na piperine. Ayon sa research, ang piperine ay nagpapataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Isipin mo yun, isang kurot lang ng paminta. Parang binigyan mo ng turbo engine ang turmeric mo para mabilis itong makarating sa cells mo. Kaya sa susunod na magtika, huwag kalimutan ang konting paminta. Sikreto. Bilang 2, isabay sa healthy fats. Ang curcumin ay fat-soluble. Ibig sabihin, hindi siya natutunaw sa tubig lang. Kailangan niya ng taba para kumapit. Kaya kung iinom ka ng turmeric, mas epektibo ito kung kasabay ng pagkain na may coconut oil, olive oil o kahit gatas. Ito ang dahilan kung bakit ang traditional na golden milk ay ginagamitan ng gatas. Dahil yung taba sa gatas ang nag-iimbita sa turmeric na pumasok sa system mo. Sikreto, bilang 3, swak sa mga karamdamang ito. Para sa mga may allergic rhinitis at madalas tamaan ng sinusitis, gawin ito bilang unang inumin sa umaga. Sa isang basong maligamgam na tubig, ihalo ang kaunting turmeric powder, isang 8 kutsarita, isang kurot ng paminta, black pepper powder, at katas ng isang kalamansi. Paghaluin at inumin. Makikita nyo na pagkalipas ng ilang araw mawawala na ang allergic rhinitis o sinusitis mo. Balik ka na lang para mag-comment bilang pasasalamat. Sikreto. Bilang 4, consistency over quantity. Huwag mong biglain ang katawan mo na iinom ka ng isang balde ngayong araw tapos isang buwan kang hihinto. Ang immune system ay hindi parang cellphone na i-charge mo lang ng mabilis. Mas gusto ng katawan natin ang regular at moderate intake. Mas epektibo ang konting turmeric araw-araw kaysa sa isang dambuhalang dose na paminsan-minsan lang. Para hindi kayo mahirapan, narito ang aking doctor's practical tips na pwede niyong gawin sa bahay. Una, ang aking immunity tea ritual. Magpakulo ng turmeric, fresh o powder, lagyan ng isang kurot ng black pepper at lagyan ng honey para sa lasa. Yan ang saktong pampagising sa umaga. Pangalawa, gawin nating golden turmeric rice. Habang nagsasaing, lagyan mo ng konting turmeric powder at isang kutsarang coconut oil ang bigas mo. Bukod sa napakaganda ng kulay, punong-puno pa ng proteksyon ang bawat subo mo. So, mga kapamilya, maliwanag na tayo. Hindi lang basta pag-inom, kundi tamang pag-inom. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, may isang babala lang ako. Sino ba ang dapat at hindi dapat uminom ng turmeric? At gaano ba talaga karami ang kailangan mo sa isang araw? Sasagutin natin yan sa huling bahagi ng ating video. Ayan, mga kapamilya, napakarami nating tinalakay ngayon, di ba? Pero bago tayo maghiwalay, gusto kong itanim nyo ito sa isip nyo. Ang turmeric ay hindi magic pill.
Hindi ito yung iinumin mo lang ngayon, tapos bukas, immortal ka na at hindi nakakapitan ng kahit anong sakit. Wala pong ganun. Pero, ayon sa matibay na research, ang turmeric ay isa sa pinakamakapangyarihang tool o kagamitan na binigay sa atin ng kalikasan. Mula sa pagpapatalas ng iyong immune cells, sa pag-apula ng sunog o inflammation, pag-shield sa iyo laban sa kalawang o oxidation, hanggang sa pag-aalaga ng iyong bituka, ang turmeric ay talagang all-in-one support system. Tandaan niyo ang linyang ito. Ang turmeric ay parang iyong natural bodyguard. Tahimik lang sa tabi, pero matibay na proteksyon laban sa sakit. Sino ang dapat mag-ingat? May gallstones, may ulcer o acid reflux kung sobra, buntis, lalo na concentrated forms, at sa mga umiinom ng blood thinners. Laging sundin ang tamang dami at payo ng doktor. Kaya naman, kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan mo ang iyong kalusugan, may munting pakiusap lang si Doc sa inyo. Huwag nyo itong sarilinin. I-share nyo ang video na ito sa inyong mga magulang, sa mga tito at tita, o sa mga kaibigan nyo na laging sakitin. Ang tamang impormasyon ay ang unang hakbang para sa mas malusog na pamilyang Pilipino. At syempre, para hindi ka mahuli sa ating mga weekly health tips at sa ating mga babala ng doktor episodes, pindutin mo na ang subscribe button. I-click mo na rin ang bell icon para ikaw ang laging unang makakaalam kapag may bago tayong virtual check-up dito sa channel natin. At abangan nyo ang ating susunod na episode. Dahil kung nagustuhan nyo ang turmeric, siguradong mas mamamangha kayo sa susunod nating paksa. Pag-uusapan natin ang mga Filipino superfoods na nasa paligid lang natin. Mula sa milagrong dala ng malunggay hanggang sa sikretong sustansya ng saluyot, ihahanda natin ang inyong kusina para maging inyong sariling botika. Maraming salamat sa panonood. Ako ang inyong kapamilyang doktor, laging nagpapaalala, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya alagaan ang katawan para sa masayang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kapamilya, ingat.